Ay naku, Darwin. Hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi ka na lang driver ng anak ko ngayon. Naging bodyguard ka pa niya. Siguro I should tell you kung anong ginawa ng Hans na yun sa anak ko. Dapat yata ikwento ko na sa'yo life story nilang dalawa. Ma, pwede ba? Hindi kailangan malaman ni Darwin ang love life ko. Zili, kanina. Kaya ko na. Hindi naman naparo ng mga kamay ko. Ba't ang sungit mo? Oo nga. As far as I'm concerned, it's not yet the time of the month. Unless, buntis ka from that one mistake you did with Darwin. Be. Bea, about the other day, I just want to say I'm very sorry. Fair. Baka gusto mong ipagluto kita. Baka meron kang gustong kainin, baunin sa school mo. Pwede ba, Tita Sharon? Hindi mo na kailangan makipagplastikan sa akin. Alam naman nating dalawa na nagsasorry ka lang kasi nakatingin si Daddy. Kaya naman. Bea, please don't make this hard for your Tita Sharon. Dad, she's the one that's making it hard for me. But as usual, hindi niyo nakikita yon. Ma'am, ano ka ba? Hindi ako buntis, okay? Well, that's a relief. Huwag ka nang gumaya sa akin, okay? You should find yourself a man na mamahalin ka, pakakasalan ka, and that's the time you're supposed to have a baby. Right, Darwin? Oo naman, tita. Bea, ano ba? Alam kong importante sa'yo yung sewing machine na yun. Okay? But what's done is done. I already said I'm sorry. Tita Sharon mo nag-sorry na rin. Ano ba ang kulang? So ganun na lang yon. Sasabihin kong okay ako kahit di ako okay? I-adjust ko yung feelings ko para lang sa kondisyon niya? Siya rin ang may kasalanan kung bakit nagkakaganito ako. Paano ko ba ipapaintindi sa'yo? Bakit hindi niyo ako intindihin for once?